Isang maulan pero pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po, church. Good morning. Yung ilan po ay talagang naging salt and light of the world literal ngayon, no? Nawala yung iba po nating mga kapatid. So medyo marami po ata tayong i-follow up next week. No po? So on behalf po ng ating mga leaders, our senior pastors and head pastor, ako po ang napa-assign today para po maghatid ng salita ni God. Pakingitian naman yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, Happy Lord's Day, kapatid. Yan, libreng umiti dito. Yan. At ngayon pong umaga, no, gusto ko pong tanungin ng bawat isa, no. Siguro inalaw ni God na tayo talaga yung nandito, and I hope makatutok po yung mga nasa malayong lugar na kapatid po nating hindi makabiyahe, no po, sa online natin. And sino po ba dito yung nakarating na sa theme park? Amen, no? May ilan doon, mga kabataan. So, yun dito, hindi pa po kayo nakakarating sa theme park. Magbibigay po ako ng sample ng theme park, no, na meron po dito sa Pilipinas, no. Meron po diyan, bago po sa Pinas, meron po abroad, yung Disneyland, no. Sabi nga nila, yung the happiest place on earth, no. Pero dito sa Pilipinas, meron din tayong mga theme park, no. Meron yung Enchanted Kingdom, no, meron din nakakabukas lang na theme park dito sa Tanawan, yung J Castle. Alam niyo po ba, na bukod po dun sa bagong bukas na J Castles, meron din pong isa pang theme park dito sa Lemery, Batangas. Yes, sabi niya, yung ano, yung hindi natapos. Yes, yun yun. Ang pangalan po ng theme park na yon is Fantasy World. Ito siya. Yan. Ito pong theme park na to ay na-abandon na theme park. No, hindi siya natapos. Hindi siya natapos gawin due to low funding. No, walang fund. Tapos, ito yung theme park na walang rides, no, hindi siya nag-function. Kasi nga, hindi natapos. No? At alam niyo po, ngayong umaga, may pag-aaralan din po tayo na isang establishment or hindi siya theme park, pero temple na hindi natapos nung time dito sa kwento na pag-aaralan po natin. No po? Pupunta po tayo in the book of Haggai, in Haggai chapter 2, verses 1 to 5. Punta po tayo sa salita ni God in Haggai chapter 2, verses 1 to 5. Sabay-sabay po nating basahin. Then on October 17 of that same year, the Lord sent another message through the prophet Haggai. Say this to Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, and to Jeshua, son of Jehozadak, the high priest, and to the remnant of God's people there in the land. Does anyone remember this house, this temple, in its former splendor? How in comparison does it look to you now? It must seem like nothing at all. But now the Lord says, be strong, Zerubbabel. Be strong, Jeshua, son of Jehozadak, the king priest. Be strong, all you people still left in the land. And now get to work, for I am with you, says the Lord of heaven's armies. My spirit remains among you, just as I promised when you came out of Egypt, so do not be afraid. Tayo po'y sumandaling tumungot, manalangin sa umaga pong ito. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Acknowledge po natin siya sa ating kalagitnaan. Aming Ama na nasa langit, papuri sa iyo, pasasalamat, pagdakila, Panginoon, sa iyong pangalan, sapagkat tunay nga na ikaw, Panginoon, ang kataas-taasang Diyos. You're the God of the heavens armies, Panginoon o God. You're the sovereign God. You are a holy God, and you are a powerful God, and to you, all things are possible, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, we fix our eyes on you, Panginoon. We just humbly come before you, Lord, to your holiness. Nisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip, Lord, ng mga bagay na pwedeng maging hadlang sa amin pong pagdinig ng salita mo po ngayong umaga. Panginoon, kami po yung patawarin at linisin siya sa atin. At hayaan mo po, Lord, na sa araw na ito, kami pong naririto, O God. Lord, i-fix niyo po yung pandinig namin sa salita mo, O God. Walang matigas na puso, Panginoon, O God. Lahat, Lord, ay tatanggapin ang mensahe mo, Panginoon. Tulungan mo po kaming maunawaan ito, Panginoon. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo po'y magsabi ng Amen, Amen. Okay po. Yung pong libro na pag-aaralan po natin from the Old Testament, hindi siya masyadong
madalas marinig, no, sa mga pagtuturo, no, in the book of Haggai. Just a quick context lang po, no. Si Haggai, he is a Hebrew prophet, no po, during the building of the second temple in Jerusalem. Okay po, isa siyang propeta. He is one of the 12 minor prophets in the Hebrew Bible and the author of the book of Haggai. Okay po? Remember po, few months ago, siguro ang ilan po dito ay hindi po narinig yung itinuro ko po about sa nahati ang Israel to Northern Kingdom, to Southern Kingdom. No po? Northern Kingdom, yung kingdom ng Samaria, tapos Southern, yung Judah. No po? At ito po, sa Southern Kingdom, dun po naging propeta si Haggai. Okay po? At dito po, ang Judah ay dumaan po sa captivity. Sila po ay nabilanggo ng Babylon. Okay po, just a few background para po maintindihan po natin itong pag-aaralan po natin ngayong umagang ito, na yung Judah, nasakop sila ng Babylon during 606 BC. At noong time po na yon, nung sinakop sila ng Babylon, yung temple kung saan sila sumasamba, kung saan sila nag-worship, the Solomon's Temple, okay? Ito po yung nawasak nung pong time na sila po ay sinakop ng Babylon, no? Ito po ay nasira, ito po yung nagiba, ito po yung sinira ng mga mananakop, no po? And during Isaiah's time, nag-prophesy si God through prophet Isaiah na makakabalik ang Israel sa kanilang lupa, sa Jerusalem, no? And this happened when Persia conquered Babylon in 539 BC. Okay po? Nakakasunod pa po tayo. Nasakop ang Judah ng Babylon, ngayon nasakop naman ng Babylon ng Persia, kaya ngayon ang mga taga-Israel ay nabigyan ng kalayaan na makabalik sa kanilang lupain. Okay po? And this was the time that they were given the chance na makabalik sa Jerusalem at ma-rebuild yung nasirang templo, kung saan yun yung worship, dun sila na sumasamba kay Yahweh, no po? And nasimula naman na itayo yung templo. Okay po, imagine niyo yung parang yung Fantasyland. Kaya lang hindi siya matapos-tapos, ang daming opposition, no? Ang daming pumipigil para mabuo yung temple, during that time, no? And bukod pa doon, ang dami na ngang opposition nung nakabalik yung mga exile, yung mga dating bilanggo, pabalik ng Jerusalem. Hindi po lahat ng Israel nakabalik, ilan lang yun eh. Ay nagkanya-kanya pa sila na tayo ng kani-kanilang bahay, ng kani-kanilang mga pangkabuhayan. Siguro kaya nila inuna yun, parang meron silang pang-fund, pang-tayo ng temple, Pero ang nangyari, medyo matagal na natenga. No, medyo matagal na natenga yung templo na foundation pa lang yung na-build. Kaya ngayon, hindi po yung magiging focus natin is yung story ni Isaiah or ni Ezra, no? Pero dito sa prophecy through prophet Haggai, no? Lakdaw lang tayo pabalik ng konti. In Haggai chapter 1 verses 3 to 4, sabi dito, "Then the Lord sent this message through the prophet Haggai. Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins?" No? Nagpahayag si Yahweh through Haggai, pinasabi niya sa Israel, bakit kayo? Ang gaganda ng mga tirahan nyo. Ang gaganda ng mga kinalalagyan nyo. Samantalang yung templo ko, nakatiwangwang, sira. No? Sabi dito in verse 5, "This is what the Lord of Heaven's army says. Look at what's happening to you. Look at what's happening to you. Tingnan mo kung anong nangyayari sa'yo, sa inyo. No? What will you notice? No? Nakalaya ang Israel. Pinalaya sila ni God through Persia. Nung nasakop ng Persia ang Babylon. No? Binigyan sila ng pagkakataon to rebuild the temple. Nasimula naman, pero hindi natapos agad. Tapos, ano yung naging priority nila? They prioritize themselves and not rebuilding the temple. No? Nagtayo silang kani-kanila ng bahay, kani-kanila nilang mga pinagkakakitaan. And this is what's happening during Haggai's time. In verse 6, "You have planted much, but harvest little. You eat, but are not satisfied. You drink, but
are still thirsty. You put on clothes but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. This is what the Lord of Heaven's army says. Look at what's happening to you. Now go up into the hills, bring down timber, and rebuild my house. Then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. You hope for a rich harvest, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of Heaven's armies. While all of you are busy building your own fine houses. No? Sounds familiar? Medyo familiar ba sa nangyayari sa paligid po natin, no? It is like parang sinasabi sa atin ni God, look at you. Anong pinagkakaabalahan mo? Ano yung ginagawa mo? Minsan, we are too busy with our own lives, no? Minsan, sobrang busy natin sa trabaho natin. Trabaho ka dito. Bukod sa may trabaho ka, nakakahide ka pa, another racket naman, no? Tapos, kasi kailangan ko pambayad ng bills, no? Tapos, pagkabayad mo ng bills, may nakita kong meme sa Facebook, may batang nakaupo dun sa, sa bubong, yun daw yung hitsura niya pagkabayad ng bills, tulala. Why? Kumikita ka naman, nagkakaroon ka naman ng income. Pero parang kagaya nga ng sabi ni God kay Haggai, your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. So, yung parang butas yung bulsa mo, kahit na may natatanggap ka naman, pero parang dumadaan lang. Na-experience niyo yun? Ay, ang yaman naman ng mga tao dito. Na-experience niyo yun? Yung parang nagtatrabaho ka naman, no? Minsan nag-OT ka pa nga eh. Di ba? Pero ba't ganun? Parang hanggang bills lang. Walang natitira. Di ba? Oh, di ba? Praise God, may isang nakaka-relate din, no? So, and sometimes we feel discouraged kapag nangyayari sa atin yun, no? The question is, ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Kagaya ng mga exile na pinabalik sa Jerusalem, no? Ang goal sana, ma-build yung temple. Pero ang nauna nilang i-build, mga bahay nila, mga pinagkakakitaan nila. Kasi kung ano yung pinagkakaabalahan mo sa buhay, for sure, yan din yung focus of attention mo sa buhay. Do you agree? Kung ano yung pinagkakaabalahan mo, nandyan yung focus mo for sure. Diba? Yun yung katotohanan. Kung saan mas marami yung time mo, for sure, nandyan yung focus mo. Para matapos mo siya, para ma-accomplish mo siya, no? And as we are about to close this month's theme po about fixing our eyes on Jesus, ito po yung pag-aaralan natin ngayong umaga, focusing on God's peace when discouraged. Sabi nga po ng isang youth, ano yung peace? Ano yung peace na yan, Ate Kim? No? 3 peace lang po ang isi-share ko po sa inyo ngayong umagang ito, and after this, we're done. Ano po? Unang bagay na maging focus natin, sino dito ang mga sinasabi niya, he is a follower of Jesus? Sige, taas ang kamay. Lahat po tayo, no? May mga relasyon. Kasi naghahanap ako, baka may bago dito, pero parang halos lahat dito, mga matatagal na, mga church worker na, mga leaders, mga D-group leaders na, no? Dito, lahat tayo, mga Kristiyano na, mga nakakilala na sa Panginoon, ano? And sometimes, dumadating din tayo sa point na nadi-discourage tayo due to circumstances, kagaya nitong nangyari sa pagre-rebuild ng temple. Yung ilan naman nadi-discourage kasi nga yun yung lagay nila, pangkabuhayan nila. Yung ilan naman, nung na-build yung temple, no, yung foundation, yung ilan masaya kasi may foundation na yung temple. Yung ilan naman, yung mga nakakita nung dating templo, na they wept, no? Talagang namighati sila kasi hindi kasing ganda ng templo noon yung nabibuild sa panahong ito ni Haggai, no? At nung pong panahon ni Haggai, kasama niya din doon si Prophet Ezra. Okay? So ngayon, unang P na dapat nating i-focus, no? When we are discouraged, kasi when we are discouraged, focus on God and let His peace upon you. Number 1 is focus on God's preeminence. No? Focus on God's preeminence, no? If we will go back po dun sa Haggai chapter 2 verses 1 to 5, makikita po natin doon, 'di ba? Nire-remind ni God yung mga Israel. Does anyone remember this house, this temple in its former splendor? Naaalala niyo ba kung gaano kaganda ito before, no?
Sabi niya dito, ang sitwasyon ng mga Israel na bumalik, 'no, sa Jerusalem is they are all discouraged, 'no. Kaya ang encouragement dito sa Haggai chapter 2, 1-5, "Be strong, Zerubbabel," 'no, "Pakatatag ka," 'no. "Be strong, Jeshua," 'no. "Be strong, all of you people still left in the land," 'no. Magpakatatag kayo. Kasi nga silang lahat ay discouraged, 'no. Do'n na lang sila naka-focus sa, "Ay, iba yung hitsura nung templo ngayon sa templo noon." Tapos laging na oppose yung pagtapos nitong templong ito. Ngayon, babalikan lang po natin kung ano yung naging eksena nung naitayo yung foundation. In Ezra chapter 3 verses 11-13, sabi dito, "They praised the Lord and gave thanks as they took turns singing, 'The Lord is good, His faithful love for Israel will last forever.' Everyone started shouting and praising the Lord because work on the foundation of the temple had begun. Many of the older priests and Levites and the heads of families wept bitterly because they remembered seeing the first temple years before." Yung mga nakaabot dun sa temple ni Solomon, nung nakita nila yon, no, they wept bitterly. But others were so happy that they celebrated with joyful shouts. Their shouting and crying were so noisy that it all sounded alike and could be heard a long way off. Sabi po in Ezra 3, verses 11-13. Alam niyo po, nung unang beses ko itong nabasa, hindi ko maintindihan. Bakit yung iba masaya? Bakit yung iba, sabi, hindi lang malungkot namimighati, no? Yung mga elder, yung mga matatanda na nakita nila yung Solomon's Temple. Papakita ko lang po sa inyo yung Solomon's Temple before at saka po yung nire-rebuild nila na temple, no, sa panahon ni Prophet Haggai. Mapapansin niyo po dito, Solomon's Temple, it is filled with gold, 'di ba? Ang ganda-ganda niya, 'di ba? Nung panahon ni Solomon. Ayan yung nasirang templo. Yan yung unang temple na nasira, okay? Ngayon, nung binibuild na nila itong second temple, nung nakabalik sila from captivity, no, ang Israel, ito na ngayon yung hitsura ng templo. What's the difference? Kita nyo, puro bato. Wala man lang kaginto-ginto, no? Kaya siguro yung mga Levites, yung mga priests na nakaabot dun sa temple ni Solomon, they wept bitterly. Kasi ang layo ng itsura, no? Ano po yung mapapansin natin dito? Discouragement is no respecter of person. And the common cause ng discouragement is, number 1, comparison. When we start to compare, dyan, magsisimula kang panghinaan ng loob madalas. Do you agree? When we start to compare things, when we start to compare ourselves, no, madalas dyan, nagsisimula kang panghinaan ng loob. Minsan, yung inward comparison, no, the loss of initial excitement, sometimes discourages us, no? Halimbawa, doon sa marami nang gagraduate dito di ba? Maraming gagraduate dito, tapos susunod magpapasokan na naman. Pansinin niyo, ang mga estudyante, kapag magpapasokan, ano ang feeling ng mga yan? Excited, masaya, no? Kami noon, ako nung estudyante pa ako, ang saya ko pag June kasi bago sapatos, bago ballpen, bago notebook, bago bag, bago uniform, bago lahat, no? Pag nagsisimula ka, excited kang magsulat, gagandahan mo pa, no? Pag nagkamali ka, iko-correction tape mo pa, 'di ba? Baka nung panahon namin 'yun, hindi ko alam. Pero 'di ba excited, no? Pero pag nandun na sa middle, no, pag nandun ka na sa third grading, o kaya second grading, ano mapapansin mo minsan? Tinatamad na. Minsan nakakatamad na. Hindi ko naman maintindihan ang sinasabi ni ma'am. No? Ang dami naman pinapagawa sa amin na research. Ako pang leader sa reporting. Ganito pa, may babayaran. Nakakatamad naman. Minsan, nadi-discourage tayo kasi andun lang minsan yung excitement sa umpisa, in the middle, nawawala. No? At dito, makikita natin, minsan, halimbawa, kasi yung iba naman po dito ay hindi estudyante. Halimbawa ikaw, nung bago-bagong Kristiyano ka, di ba? When you started to know Jesus, talagang you're always present.
sa D group, no? Dati pa nga Bible study yung tawag eh. You're always present sa D group. Tapos pag worship day na talagang todo, worship ka sa Lord, no? Pero nung dumating yung problema, nung dumating yung pagsubok, nung nagkaroon ng conflict, nung nagkaroon ka ng tampo, may nakatampuhan ka, minsan pag di mo pa trip yung lineup ng worship team, di ka mapapataas ng kamay kasi hindi mo feel. No? Ako lang ba yon? Ay, ako lang yon. Ay, grabe, nakakahiya naman pala. No? Kasi, di ba minsan, pag nandun ka na sa kalagitnaan ng journey mo as a Christian, minsan nandun ka sa pinanghihinaan ka ng loob pag nagkamali ka, pag nagkasala ka, no? O kaya naman kapag minsan may mga bagay kang nagawa na hindi maganda, no? Kaya nga, sana po maalala po natin, pag dumadating tayo sa ganong point na di-discourage ka, no? Pinanghihinaan ka ng loob magpatuloy dun sa nasimulan ni God sa'yo. Always remember that God is preeminent. He is sovereign. Siya yung higit sa lahat. Siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan, no? He is superior to your feelings. Yung nararamdaman mo ngayon, He is superior to that. No? Hindi dapat yung nararamdaman mo, yung feelings mo, yung magdidikta kung ano yung dapat gawin ni God. Dapat si God yung nagdidikta sa atin. Siya nga yung Lord natin eh, di ba? Amen? Amen. Siya yung sovereign, siya yung mas nakakataas. Siya yung may authority, no? Hindi yung current circumstances mo kaya madadown ka. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong malungkot, no? Nalulungkot tayo, oo. Pero hindi dapat yung kalungkutan na yon yung magpatumba sa'yo kasi merong Diyos. Kasi meron si God, sovereign siya, makapangyarihan siya, may magagawa siya sa sitwasyon mo. Amen? No, kaya kapag sumasamba po tayo, ito dati hindi ko maintindihan nung sinasabi ito sa amin ni Kuya Chano sa discipleship. Wag puro emosyon, sabi niya sa amin. Wag emotion. Totoo nga naman. 'Di ba? Pag puro emosyon nga naman, pag nag-worship tayo kay God, pag hindi mo trip mag-worship, hindi ka mag-worship. Pag malungkot ka, hindi ka mag-worship. Pag naiinis ka, hindi ka mag-worship. No, God deserve worship, to be worship kasi God siya. So whether you are happy or not, whether kung naiinis ka o hindi, i-worship mo siya kasi siya yung Diyos. No? At pag sumasamba tayo sa Diyos, it's not about you, it's not about me, it's not about us, it's about God. No? Siya yung dahilan kung bakit tayo sumasamba. No? Siya yung sinasamba natin, hindi yung feelings mo, hindi yung sarili mo, no? Minsan naman, pinanghihinaan tayo ng loob when we have this sideway comparison, when we start to compare ourselves to others, no? To other things, to other people, no? Alam niyo po, sa panahon ngayon, napakadali pong mag-compare kahit hindi ka naman pala compare na tao. Paano? When you open your Facebook, when you open your Instagram, ay, ang galing, na-promote ulit siya. Ay, ang galing, meron na siyang bahay. Ay, ang galing, meron na siyang kotse. Meron na siyang hawak na malaking susi. No? Ay, ikakasal na siya. No? Ay, nakapunta sila ng Boracay. Ako dito lang sa bahay. No? Sometimes we start to compare ourselves to other people. No? And minsan nadi-discourage tayo pag ganun. No? Kasi wala ka nung meron yung iba. No? O kaya naman minsan, kung talaga namang ikaw ay isang Kristiyano, no, na nagnanais din, buti pa siya nakapag-D group. Kasi siya, extrovert siya ako, introvert ako eh. No? Sabi po, ano pong sinasabi ng salita ni God about comparison? In 2 Corinthians chapter 10, verse 12, when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they lack wisdom and behave like fools. Yan po palang nangyayari kapag we start to compare ourselves to others, no? Kapatid, tandaan mo ito. Itong mga bagay na ito. Always remember that you are unique to God as an individual. Always remember that. Sabi mo sa katabi mo, you are unique. Sabi mo sa kanya, you are important to God. Mahalaga ka sa Diyos. Pangatlo, you are valued by God. May halaga ka sa Diyos. At ito pang-apat, pakinggan niyong mabuti. And God expects the best from you
as an individual. Sabi mo sa katabi mo, God expects the best from you. Yes, as an individual. Hindi sa iba. Not the best from others, but best from what He has given you. Sometimes, pala-compare tayo eh. Pero ang totoo niyan, meron din namang ibinigay sa'yo si God. Meron ding ipinagkatiwala sa'yo si God. Merong ipinapagawa sa kanya si God, pero meron ding ipinapagawa sa'yo si God. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong gifts and talents na binigay si God. Di ba? Pinag-aaralan natin yon. Di ba? Galing din yun sa word ni God. Kaya kung ikaw, tinawag ka para magturo sa mga bata, pagbutihin mo. As a children na teacher. Di ba? Huwag mo nang tingnan yung tropa mo na iba yung ginagawa. Kung diyan ka tinawag ni God. Di ba? O kaya kung tinatawag ka ni God na magpa-disciple sa isang discipleship group, pumunta ka na. Sumali ka na doon. Huwag kang mainggit doon sa classmate mo na walang ibang ginagawa pag, alam mo yon, kung ano na lang yung pinagkakaabalan sa buhay. Tinatawag ka na nga ni God eh. Pinapagawa na nga ni God sa'yo yung bagay na yun eh. Sometimes lagi tayong nakatingin sa iba. Ayaw natin i-focus yung mata natin kay God. Si God naman meron din siyang ibinigay sa'yo, meron din siyang ipinapagawa sa'yo. Diba? And sometimes ganito din tayo. We feel discouraged through backward comparison. No? Yung hindi ka makamove on sa past. No? Minsan, iisip mo, hindi ako karapat-dapat mag-serve sa Lord kasi pangit yung past ko. Sino bang worthy? Kahit naman ako, hindi rin ako worthy. Pangit-pangit din kaya ng buhay ko nung bago dumating si Christ. Pero, naniniwala ako na yung dark past natin, yung mga pangit na nakaraan natin, no, can use our past. God can use our past. And God can do something new today to you and onwards, no? Kaya niyang iayos yung pangit. Kaya niyang pagandahin yun. Kasi syempre, una, lalapit ka sa Diyos, magpapabago ka sa Diyos, hihingin ka ng tulong sa Diyos. Sometimes naman, di nga pangit yung nakaraan mo. Minsan naman, you have past success, past victories, no? Minsan, dati naman, nag-i-invite naman ako, 10 pa ngayon na-i-invite ko lagi, no? O kaya naman, dati naman, naglingkod na ako dyan. Ito nga yung ministry ko dati, very committed nga ako Dati yon, what about now? Ang tanong, paano naman ngayon? Kamusta ka ngayon? No? Yung pinapagawa ba sa'yo ni God, ginagawa mo pa rin? No? Yung iba sa inyo nakatungo na, sabi na. Hindi ko na alam kung nakatulog na. Tingnan mo yung katabi mo kung tulog na yan. Pakitapik muna yan, di ba? Now, we feel discouraged kung hindi natin ginagawa yung mga past victories like yung mga bagay na pinapagawa sa ni God. We feel discouraged ngayon. Ito, encouragement. Sabi nga ni Pablo, forgetting what is behind and straining toward on what is ahead. Huwag ka nang mag-dwell dun sa past. Dito ka na, sa ngayon. Tingnan mo na yung kung ano yung hinaharap ngayon. No? Always remember this, church. Our history does not define us. It is our destiny that defines who we are. Yung patutunguhan mo. Saan ka ba papunta? Tanongin mo yung katabi mo, saan ka ba papunta? No? Doon mo ilagay yung focus mo kung saan ka papunta. Sumagot daw, papunta daw ng mall. Hindi, joke lang. Saan ka papunta? Doon mo ilagay yung focus mo sa destiny, no, na nakalaan sa'yo ni God. You focus on God. Yung kalakihan ni God, yung kayang gawin ni God, yung kapangyarihan ni God, nasasamahan ka ni God dyan sa ipinapagawa niya sa'yo, sa panawagan mo sa Kanya. No? Ito naman minsan, we get angry pa nga minsan, o kaya naman, pinanghihinaan tayo ng loob kasi we expect God to do things similar on what happened in the past. Yung bang i-finix na lang natin si God sa parang limited lang yung kayang gawin ni God, no, sa mga buhay natin. For example, nagka-problema ka before, no, kala mo yung solusyon ni God, no, dun sa problema mo before, yun pa rin yung magiging solusyon niya sa problema mo ngayon, no. Ito po ay kwento na nangyari po sa akin, no. Nandito ko po nakita yung talagang the Lord is my shepherd. Doon ko po talaga nakita na siya po ay provider. Nung nagsisimula po akong Kristiyano, ay nawalan po ng trabaho ang nanay ko, no? At nung time na yon ay college ako. Akala ko hindi ako makakatapos nun, no? Pero mabuti si God.
may pamamaraan si God. Ano pong ginawa niya? Meron pong isang elder dito na sabi niya, i-tutor mo yung pamangkin ko. Pag nag-tutor ka, may allowance ka. No? Provision ng Lord. Ginamit ni God yon para may pambaon ako everyday, para makatapos ako ng pag-aaral. No? So ngayon, may pangalawang nangyari ulit sa akin. Nangyari naman is, yung nagkaroon ako ng operation sa tuhod. No? Siyempre, minsan isipin natin kung paano kumilos si God noon. Kala natin ganun pa rin yung pamamaraan ni God. No? Nalilimutan natin that God is sovereign. No? Limitless siya. No, kaya niyang gawin lahat ng bagay. At yung pamamaraan niya, iba sa pamamaraan mo, iba sa pamamaraan natin. No? Wala talagang wala akong malapitan that time. Kahit nanay ko wala siyang pera, no. Ang bill ko nun sa ospital almost 200,000. Alam niyo yung pamamaraan ni God, so happened that week na nasa ospital ako, yan din pala yung week na na-regular ako sa work. At doon nag-grant yung HMO ko. At doon ako walang binayaran talaga nung nakalabas ako sa ospital. God's ways, no? At ngayon, for good na yung nanay ko, retired na siya, ako na lang yung nagtatrabaho. I have this one day na nag-uusap kami ni God, sabi ko sa kanya, Lord, parang parang medyo masya-short ata ako dito kasi wala na talaga, ito lang yung ito yung budget, ito yung kita ko, no? Lord, paano to, no? Alam nyo, yung pamamaraan ni God, iba pa rin, no? Nag-try ako mag-apply. Walang tumatanggap sa akin, no? Sometimes ganun tayo, pag walang tumanggap sa atin, we feel discouraged, panghihinaan tayo ng loob, no? Parang malulungkot na tayo, no? Alam niyo pamamaraan ni God, someone contacted me, a teammate sa previous company. Sabi niya, Kim, looking for opportunity ka ba? Nagtatayo kami ng bagong team, kailangan yung ganito, blah, 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 blah. And naniniwala ko na yun ay pamamaraan ulit ni God, no? Makikita po natin na yung pamamaraan ni God is hindi natin pwedeng i-fix lang, no? Yung solusyon ni God sa dati mong problema, yun ulit yung magiging solusyon niya. Huwag nating tingnan si God ng ganon. Kasi si God, makapangyarihan siya. Hindi mo siya kayang i-measure. Hindi mo kayang arukin yung kaya niyang gawin. Kasi nga sabi, di ba, for my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Di ba? Focus on God's preeminence. I-focus mo yung mata mo sa kalakihan ni God sa buhay mo. Huwag dun sa nangyayari sa paligid mo. Huwag dun sa hinaharap mong sakit o problema ngayon. Sana ang makita natin when we come to the Lord, yung kalakihan ni God, yung kadakilaan niya, yung kapangyarihan niya na walang imposible sa Kanya. At yun minsan yung nalilimutan natin. Diba? Focus on God's preeminence. Diba? And pangalawa, saan daw tayo dapat mag-focus? Focus on God's presence. Sa presensya niya. Okay, yung pagiging kasama mo siya lagi, yung pagiging malapit niya sa'yo. In Haggai chapter 2 verse 4, but now, the Lord says, be strong, Zerubbabel. Be strong, Jeshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all you people still left in the land. And now get to work, for I am with you, says the Lord of heaven's armies. Gusto ko pong i-emphasize dito yung encouragement ni God. Pakatatag ka. Be strong. Ilang beses niyang inulit-ulit yan, 3 beses. Be strong. Kasi nakikita niya, pinanghihinaan na ng loob nadi-discourage na No? Sabi doon, be strong. At hindi natapos sa pang-i-encourage lang And sabi doon, and now get to work. Meron palang ipapagawa si God. No? And now, get to work. No? Nung na-encourage ka na ni God, now work. No, merong ipapagawa sa si God. Sometimes, yung ibang Kristiyano, ang gusto lang niya, ma-comfort lang siya ni God, pag mahina siya. Pero ayaw niya ng work. Ayaw niya si God. Ayaw niya yung pinapagawa ni God. Gusto niya lang yung blessing. Pero ayaw niya yung ma-experience niya yung pagsama ni God dun sa pinapagawa sa kanya. And dito itinuturo po sa atin kung gaano kahalaga na tayo po ay sinasamahan ng ating Panginoon. Hindi lang pag Sunday na nag-worship ka, kung hindi everyday
ng buhay po natin. No po, isang example na makikita natin sa Bible kung gaano kahalaga ang pagsama po ni Yahweh, ni God. No? Story of Moses in Exodus 33 verses 1 to 3. Sabi po dito, the Lord said to Moses, basahin po natin, "Leave this place, you and the people you brought out of Egypt, and go to the land that I promised to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and to their descendants. I will send an angel to guide you, and I will drive out the Canaanites, the Amorites, the Hittites, the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. You are going to a rich and fertile land, but I will not go with you myself, because you are stubborn people, and I might destroy you on the way." No? Sinasabi ni God, kung ikaw si Moses, pupunta ka, ito dadalhin kita sa mayaman na lupain. No? I-deliver kita dito sa mga Canaanites, Jebusites, no? Ng mga sites na yan, mga taong yan. No? Pero hindi kita sasamahan. Kasi titigas ng ulo nyo eh. Baka ma-destroy ko kayo, baka mapatay ko kayo along the way. Kung ikaw si Moses, pupunta ka, yung totoo. Malalaman yan eh. Sa buhay po natin, when we are making decision, do we consider God? Lord, sasamahan mo ba ako kung ito yung work na papasukan ko? Kung ito yung relationship na papasukin ko, Lord, makakasama ba kita dito? Approve ba to sa'yo, Lord? Kasi madaling sabihin, pag tinanong ko kayo dito sa kwento na to na the Lord will not go with you, sabihin mo, no, kailangan ko si God. Pero sa mga buhay po natin, sinasama po ba talaga natin si God? Sa decision po natin, no? Minsan, sa trabaho, Lord, tagal ko nang walang trabaho eh. Siguro okay lang kahit yung Sunday. Ano naman, maintindihan mo naman yun, di ba, Lord? Minsan, ginagamit pa natin yung grace ni God kay God eh. Di ba? Na sa tingin mo, ikaw, sa tingin mo, matutuwa ba si God na nawawalan ka ng oras sa Kanya? No? O kaya naman sa relationship. Ayan naman si Ate Kim sa relationship. Do you consider God? Minsan, isipin mo, Lord, lampas na yung edad ko sa kalendaryo. May dumating naman. Gwapo to, Lord. No? Tatanungin ka ni God, mahal ba ako niyan? No? Mabait siya, Lord. No? Tatanungin ka ni God, mahal ba talaga ako niyan? Ano, matulungin naman siya, Lord. No? O kaya tatanungin ka ni God, naglilingkod ba sa akin yan? Lord, a-attend naman kami, darating din dyan. Minsan ganun tayo eh. Minsan, alam naman nating hindi kalooban ni God, pero ipinipilit natin na maging gusto, kasi gusto mo eh. No? Now, hindi ang issue ko dito is yung love life nyo. No? Ang issue dito no, is, kasama mo ba si God? Kasama nyo ba si God? Diyan sa mga desisyon na ginagawa natin sa mga buhay natin. Kasi napakahalaga po ng presensya ni God. Nakasakasama mo siya sa in your journey, sa family mo, sa relationship, sa work, sa school, sa D-group. Napakahalaga po, nakasama po natin ang Diyos. Kasi ano naging tugon ni Moses? No? Nakakahanga yung tugon ni Moses eh. In verses 15 to 16, Moses replied, "If you do not go with us, don't make us leave this place." Kung di mo kami sasamahan, wag mo na lang kaming paalisin dito kung di mo kami sasamahan. How will anyone know that you are pleased with your people and with me if you do not go with us? Your presence with us will distinguish us from any other people on the earth. No? Grabe yung faith ni Moses, no? Na talagang, sabi niya, yung presensya mo, yung magiging identifier, yun yung magdi-distinguish na talagang ikaw ay Diyos, talagang iba kami sa kanila, kaming bayan mo, pinili mo. No? It was like Moses is telling to God na lupain ba? May lupain naman kahit wala si God eh. Diba? Meron namang mga milk and honey kahit wala si God. May mga problema sa mundo. No? Lahat ng tao, believers, non-believers, dumadaan sa problema. May kayamanan, may trabaho, may lahat ng material na bagay. Pero alam niyo po yung pinagkaiba ng mga taong may relasyon sa Diyos? May problema, pero may matatakbuhan ka sa oras ng problema. Si God. No? Yung may kasama ka habang dumadaan ka dun sa pagsubok na yon, o kaya dun sa bagay na pinapagawa sa'yo ni God, kasama mo siya.
Yun yung pinagkaiba, kasama mo ang Diyos. Kaya focus on His presence, no? Doon natin ituon yung pansin natin, no? May nakausap akong kaibigan na dati ko siyang katrabaho, Christian din siya. At nung nag-uusap kami, sabi niya, pasama sa prayer kasi gusto ko magkaroon ng bagong work, ganyan-ganyan. Sabi niya, ikaw, anong gusto mo ipag-pray sa'yo? Sabi ko, pasama sa prayer yung mabalanse ko talaga yung pagtatrabaho, yung pagngangalaga, yung ministry, ganyan. Sabi niya, ilan bang hinahandle mo? Sabi niya gano'n. Di sinabi ko kung ilan yung hinahandle ko. Tapos sabi niya, nagulat siya. Sabi niya, paano niyo nagagawa yan? No? Kasi pareho kaming auditor. And sa totoo lang po ay very demanding po yung pong trabaho po namin sa firm, no po. Alam po ito ng mga accountants, no po. At nung pong tinanong niya yun sa akin ay natigilan din po ako. Ang nasabi ko lang po sa kanya ay sa biyaya na lang talaga ni God. Pero alam niyo, after that conversation, nung nagka-quiet time na ako sa Lord, ang pinakita po sa akin doon ni God is nagagawa po natin ang lahat ng ito kasi kasama natin siya. Sa totoo lang, di mo naman gugustuhin mangalaga kung ikaw lang eh. Sa totoo lang, di mo naman gugustuhin maglingkod sa ministry kung ikaw lang naman sa sarili mo eh. Pero dahil nasa sayo yung spirit ni God, no? Kasama mo ang Diyos, no? Natutulungan ka niya. Nagkakaroon ka ng compassion sa ibang tao, nagkakaroon ka ng concern sa iba, hindi na lang sa sarili mo. It is the presence of God, church. Napakahalaga na alam natin at talagang nakafocus tayo na talagang kasama mo ang Diyos. Ngayon, paano mo malalaman kung kasama mo si God? No? Ang tanong, are we still walking with God? No? In our daily lives, gaano mo kadalas binabasa, inaaral yung salita niya? Pag Sunday lang ba? Sana hindi. Sana yung sa araw-araw na buhay natin, talagang kinikilala natin si God, gusto nating makilala si God, no? Lumalapit tayo sa Diyos, no? Palagi, hindi lang pag prayer meeting, no? Baga, nandun yung pagdepende mo, yung laging paglapit mo at paghahangad mo ng presence niya. Nasama mo ko, Lord, ngayong araw na to, hindi ko talaga to kaya kung ako lang, Lord, eh. 'Di ba? Sana nandun pa rin yung focus natin. Ano po? Kasi sabi po dito, manifestation of God's presence is not religiosity. Di naman siya religion eh. It is the reality that you walk and you know that God is with you. No? The manifestation of His presence. No? Ang nagpapakita nun is talagang kasama mo ang Diyos. No? Talagang nandyan yung kalapitan niya. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo. You're in victory, no? Or you're in trouble, or nasa problemang sitwasyon ka, ang pinakamahalaga sa lahat doon, kasama mo si God. Amen? Ito po yung panghuli, no, na dapat pagfokusan po natin. Focus on God's promises. Yan. At dito po makikita natin to in Haggai chapter 2 verse 5. Sabi po dyan, just as I promised your ancestors when I brought them out of Egypt, don't worry, my spirit is right here with you. No? It is as if God is telling His people na, huwag kang mag-alala kung puro bato yan. No? My spirit, no, is right here with you. No? It is like, parang sinasabi ni God, huwag kang mag-focus dyan sa nakikita mo na building, na bato, puro bato. No? Andito ako, yung spirit ko, kasama mo. No? At alam niyo po, yung promise ni God dito sa Haggai chapter 2, verses 6 to 9. Sabi dito, soon I will again shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake the nations, and their treasures will be brought here. Then the brightness of my glory will fill this temple. All silver and gold belong to me. And I promise that this new temple will be more glorious than the first one. I will also bless this city with peace. No? Ang tanong, sino nagsasalita dito? Si God. No? At meron siyang sinasabi na paparating na mangyayari soon. Sinasabi niya, ito magaganap to. It is like, ito yung pangako ko, mangyayari to. At si God, pag nangako siya, tinutupad niya, di ba? Kasi nga,
Alam niyo, ang totoo niyan, if mangangako ang isang tao with nothing, it is useless. Kung wala ka naman, tas mangangako ka, di ba parang useless naman yun, wala ka naman kayang ibigay, tas mangangako ka. Pero, but the promise of someone with everything is priceless. Kasi alam mo, meron siya talaga. Totoong kaya niyang gawin yun. Credible siya. At si God, credible si God. Kasi nga, sovereign siya, preeminent siya, di ba? Kayang-kaya niyang gawin anumang sabihin niya. Alam niyo po, ito pong verses na to ay hindi lang siya basta story na nangyari during the time of Haggai, but it is also a prophecy on what is coming, the preparation of the coming of the Messiah, ng Panginoong Jesus. Nang sabihin niya, itong verses 6 to 9, nung sabihin niya na, then the brightness of my glory will fill this temple. I promise that this new temple will be more glorious than the first one. It is like this, yung pag pinara-praise po natin itong verse na to, parang sinasabi ni God, I own the gold and silver in the world. Kung totoo niyan, ako may-ari niyang lahat ng yan eh. Kung gugustuhin ko, kayang-kaya kong i-cover ulit yan ng mga gold and silver. No? But I am going to do something better. Meron akong mas higit na gagawin soon, no? Instead of gold, I'm going to fill this temple with glory, the glory of the Messiah. At dito yung pagdating ng Panginoong Jesus. Di ba? This happened during the Old Testament. And I always remember when Pastor Romy is always saying na yung mga nangyari sa Old Testament is the shadow on what is coming dito sa New Testament, sa ginawa ng Panginoong Jesus, no? At dito, makikita po natin, the Temple of Solomon is very napakaganda, no? Talagang gold, no? Talagang kung titingnan mo with our naked eyes, ang yaman-yaman ng templong ito. Tapos itong kay Zerubbabel's temple, itong binubuo during the time of Ezra, of Haggai, 'di ba? Puro bato, no? And this signifies the coming of Jesus, the rock of our salvation. Amen. 'Di ba sabi sa Psalm 118 verse 22, the stone that the builders rejected has now become the cornerstone. Sino yung ni-reject? 'Di ba ang Panginoong Jesus? And the stone that the builders rejected has now become the cornerstone. In New Testament, in John chapter 4 verse 21, anong sabi ng Panginoong Jesus dun sa Samaritana? Believe me, dear woman, the time is coming when it will be no longer the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. But the time is coming indeed, it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. For God is spirit, so those who worship Him must worship in spirit and in truth. True enough naman, di ba? Nung dumating ang Panginoong Hesus sa mga buhay po natin, malaya tayong nakakalapit sa Diyos. Malaya po tayong nakakasamba sa Diyos. Malaya ka nakakatawag sa Kanya, Abba Father. No? Hindi mo na kailangan pumunta ng Jerusalem para maghandog ng alay mo. Kasi may isa nang inialay. Meron nang naging alay para sa mga kasalanan po natin. Mula nung sumampalataya ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, nagsisi ka sa mga kasalanan mo. No, andyan yung salvation na binigay ng Panginoong Jesus. Amen? At dito makikita po natin in John chapter 2, verse 19 to 21, no? All right, Jesus replied, destroy this temple, and in 3 days, I will rise it up. But when Jesus said, this temple, He meant His own body. No? Nung dumating ang Panginoong Jesus, no? Hindi na yung templo yung mahalaga na building. No? Kasi dito po makikita natin that the real temple now is the body of Christ, no? It is not the building, no? And anyone who has Jesus, sino po dito ang may Jesus sa buhay? Sige po, taas pong kamay. Amen. Lahat po tayo may Jesus sa buhay. Sabi dito, becomes the temple of His Spirit. Ikaw na yung temple, no? Tayo na yung church na. Yung body of Christ na. That's why we call ourselves then, and the Bible calls us the body of Christ. Diba? Tayo na yung temple. Kaya when we gather together and worship God, diba? It's not about the building. It's about you and the Spirit of God that is dwelling in you. No po?
At dito po makikita po natin, saan po makikita yon? In 1 Corinthians chapter 3 verse 16, don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? And in verse 19 to 20 sa chapter 6, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Ikaw na templo ng Diyos. Anong ginagawa mo? No? May mga bagay na ginagawa ka ba na kalooban ni God? O puro pang sarili mo lang yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Sabi dyan, no, God bought you with a high price. Buhay lang naman ng Panginoong Jesus. Dugo lang naman niya. Yung binayad niya para mapatawad tayo sa mga kasalanan natin. So you must honor God with your body. So asan ngayon ang church? Asan ngayon yung body ni Christ, yung templo ng Diyos, no? Ano kayong ginagawa ngayon ng body of Christ, no? At dito po makikita natin that God is really expecting something to happen pag po na-encounter natin siya. A new life, no? Kaya nga sabi niya, honor. You must honor God with your body, no? A new life, no? A transformed life. Ina-expect po yun ni God na mangyari sa bawat isa po sa atin. Hindi lang ang goal ay mailigtas ka lang, no? Kung hindi matransform ka rin ni God from glory to glory, no? And alam niyo po yung isa pang promise na makikita po dito in 2 Corinthians chapter 6 verse 16. Sabi dito, and what union can there be with God's temple and idols? For we are the temple of the living God. Sabi mo nga, we are. We are the temple of the living God. And as God said, I will live in them and walk among them. I will be their God and they will be my people. No? Ano po makikita po natin dito? Yung splendor, no, yung presence ni God is living among us, no? The church. Sino dito ang church? Amen. Tayo yun, di ba? And sabi po in Ephesians chapter 2, 21 to 22, we are carefully joined together in Him, becoming holy temple for the Lord. Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. Hindi naman tayo Israel eh. Tayo ay part ng Gentiles, ang mga Pinoy. Diba? Pero sabi dyan, through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by His Spirit. So ikaw din, church ka. Ikaw na sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Now my question is, as a church, as part of the body of Christ, anong ginagawa mo for the body of Christ? Anong pinagkakaabalahan mo for the body of Christ? Are we helping to build Christ's kingdom here on earth? No? Ikaw lang ang makakaalam niyan. Ikaw at si God, yung nakakaalam niyan. Knowing that you are bought with a price. Binigay ng Panginoon yung buhay niya para mapatawad ka sa mga kasalanan mo. Para ma-enjoy mo yung buhay na walang hanggan kasama siya. No? Now, in coming 2 weeks, magkakaroon po tayo ng 3 days prayer and fasting. Ano po? Inanap ko yung prayer ministry. Tayo po ay magkakaroon ng 3 days prayer and fasting. And as part of the body of church, anong dating nun sa atin? Are we going to cooperate? Or busy ako, Kim. May trabaho ako. Ano ka ba? May trabaho ako. May pasok ako niyan eh. May gawain po tayo ng Thursday night, Friday night, Saturday, whole day. Half day lang naman yon. I think this is twice a year na gawain na tayo po ay nagsasama-sama, tayo po ay nananalangin. Idinudulog po natin, hindi lang yung pampersonal nating mga kabigatan, maging yung bansa natin. Church, updated ba kayo sa news? Kaka-approve lang ng divorce. Sabi ng isang church, yes! At mas kailangan po na ang mga Kristiyano ngayon ay manalangin para sa bansa natin. Hindi nyo ba napapansin yung mga estudyante may pasok ng linggo? Ano pakiramdam nyo nun? Okay lang sa inyo? Na yung CHED, yung Department of Education, okay lang sa kanila? Na yung Sabbath day, ipinapasok ng mga estudyante at hindi ibinibigay sa Panginoon? Anong damdamin mo dun?
At ikaw bilang part ng church, anong ginagawa mo? Busy ako, Kim, kasi kailangan ko talagang magbayad ng kotse ko eh. Busy ako, Kim, kasi may pasok ako niyan. Church, hindi naman to lagi eh. Yung pag-gather natin ng sama-samang pananalangin, sabi mo, you are the body of Christ. Anong ginagawa mo for the body of Christ? Anong damdamin mo for the body of Christ? Knowing that God is preeminent, kaya niyang gawin lahat ng bagay. Makapangyarihan siya and His presence is in you. And His promises are true. Mangyayari. Nangyari na nga eh. Nangyari yung pagdating ng Messiah. At alam niyo, meron pang padating. Meron pang mangyayari. The coming promise of God. Let's go back to Haggai. Haggai chapter 2 verses 6 to 7. Ito po yung mangyayari. For this is what the Lord of heaven's armies says. In just a little while, I will again shake the heavens and the earth, the oceans and the dry land. I will shake all the nations, and the treasures of all the nations will be brought to this temple. I will fill this place with glory, says the Lord of heaven's armies. Alam niyo po ito po yung sinasabi, itong sa Haggai chapter 2 verses 6 to 7. Ito po ay prophecy on what is going to happen din na sinasabi sa book of Revelation, the second coming of Christ. Sabi doon, all the treasures of all the nations will be brought to this temple. Nakakapitalize yung temple. No? And that is Christ. No? At dito po makikita natin in Hebrews chapter 12 verses 27 to 28. The words once again mean that these created things will someday, itong mga bagay na nakikita mo dito sa mundo, itong mga bagay na na-enjoy mo ngayon, will be shaken and removed. Then what cannot be shaken will last. We should be grateful. We were given a kingdom that cannot be shaken. And in this kingdom, we please God by worshiping Him and by showing Him great honor and respect. How do you honor and respect the Lord? Paano mo siya wino-worship? Pagpupunta ka lang ba dito pag Sunday? Sa buhay mo as part of the body of Christ, how do you honor the Lord? Paano mo siya tinitingnan with reverence? No? This pertains the second coming of Christ na yung buhay mo hindi lang dito sa lupa. Kapiranggot lang to. Kasi yung buhay natin pang walang hanggan, eternity yun yung hindi matatapos eh. 'Di ba? And that is something na eternal, no? Sana tayo po as part of the body of Christ, hindi lang tayo puro pang personal lang, no? Kung ano lang yung maiipon mo dito sa mundo, no? Iiwan mo rin yan. Pag sinwitch off ni God yung buhay mo, wala kang magagawa, hindi mo madadala lahat yan. Yung inipon mo, yung kayamanan mo, yung mga resources mo, sa totoo lang naman, no? Pero what if, dumating yung time na nadatnan ka ng Panginoong Jesus ngayon, tapos tinanong ka niya, anong ginagawa mo? Anong pinagkakaabalahan mo? Nasaan ang focus mo? Nasa Kanya pa rin ba? Sa preeminence niya? Sa presence pa rin ba niya? Sa mga pangako pa rin ba niya? Pinangahawakan mo pa ba yung mga pangako ni God? At dito po ako magtatapos in Revelation chapter 21, verses 22 to 23 and verses 26 to 27. Sabi po dito, I saw no temple in the city, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. And the city has no need of sun or moon, for the glory of God illuminates the city, and the Lamb is its light. And all the nations will bring their glory and honor into the city. Nothing evil will be allowed to enter, nor anyone who practices shameful idolatry and dishonesty, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Church, sana no, talagang dito nakasulat yung mga pangalan natin sa Lamb's book of life. It is more than yung nakapasa ka ng licensure exam. Hindi ko naman inaano yon. I mean, masaya yon. Makapasa ka as a professional nurse, as a professional attorney, no, lawyer, engineer, whatsoever. Pero ang pinakamaganda sa lahat, nakasulat yung pangalan mo dito sa book ng Lamb, the book of life.
no? And sabi dito in Colossians chapter 3 verse 4, and when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory, no? Hindi po natin hawak yung bukas, church. Hindi rin natin alam kung ano mangyayari bukas. Only God knows. And only God knows kailan din siya babalik, no? Pero ang tanong, handa ka ba sa pagbabalik niya? Ginagawa mo ba yung pinapagawa niya sa'yo? Sa Kanya pa rin ba tayo nakafocus? No? Sa mga bagay pa rin ba nakalooban niya tayo nakafocus? At kung ikaw, inilalaban mo pilit yung mga bagay na ipinapagawa sa'yo ni God kahit mahirap, I know, no? There are some still, no, that are still doing their best para makasunod sa Panginoon. Ito po ang encouragement po sa atin sa Galatians chapter 6 verse 9. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we don't give up. Sabihin mo sa katabi mo, don't give up. No? If we feel tired at some time, no, minsan napapagod ka, minsan nalulungkot ka, minsan nadi-disappoint ka, minsan pinanghihinaan ka ng loob, no? Parang hindi nangyayari yung mga bagay na ipinapanalangin mo, no? Always remember that God is preeminent. Dadating yung time, in His judgment time, makapangyarihan siya. Kita naman niya lahat eh. Alam niya lahat ng ginagawa mo ngayon. Alam niya kung ano yung ginawa mo para sa Kanya. No, at patuloy na ginagawa mo para sa Kanya. Sana ang focus natin lagi sa Panginoon, sa kalakihan niya, sa presensya niya, at sa mga pangako niya. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Salamat Lord, napakabuti mo, napakatapat mo, napakadakila mo, Panginoon. Tunay nga Lord, walang makapapantay sa kapangyarihan, sa kabutihan, sa pag-ibig mo, Panginoon, sa katapatan mo, Panginoon, O God. Ikaw ay higit sa lahat, Panginoon. Kaya naman Lord, sa araw na ito, Lord, Ikaw lamang po ang aming itinataas. Sige po Church, ating pong papurihan ang ating Panginoon. Ikaw ang aming pinaparangalan. Ikaw ang aming tinadakila sapagkat Ikaw ang aming hari. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw po ang Diyos na noon, ngayon, magpakailanpaman, hindi nagbabago, Panginoon. You're the same yesterday, today, at magpakailanman, Panginoon, di magbabago yun, Panginoon, O God, the everlasting God, the limitless God, Panginoon. To you all things are possible, Panginoon, O God. Lord, salamat po sa salita mo na napakinggan po namin ngayong umagang ito. Itanim mo po ito sa aming mga puso, Panginoon, sa mga isip po namin, Panginoon. Marahil ang ilan po dito, Lord, ay pinanghihinaan din po ng loob, Panginoon, O God. Pero God, turn our focus, God. Help us. Help us, Lord, to fix our eyes to you, God. Doon sa kaya mong gawin, Lord, doon sa kapangyarihan mo, doon sa kalakihan mo, Panginoon, na ikaw po ay hindi nangiiwan, nakasakasama ka namin, Panginoon, O God. At Lord, tulungan mo po kami maalala yung mga pangako mo, Panginoon, so that, Lord, ma-feel po yung puso namin ng pag-asa, Panginoon, O God, na nagmumula sa inyo, Panginoon, O God. Lord, patuloy po na dalangin ko po, God. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon, O God, na lagi naming maranasan Ikaw, Panginoon, O Diyos. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat babae at lalaki na dinala mo sa lugar na ito, mula po sa aming mga leaders, Panginoon, O God, hanggang sa mga core leaders and workers at mga attendees, Panginoon, O God, may we know you more and more, Lord, O God. Habang kami po ay may hininga, Lord, mas maranasan ka namin sa aming mga buhay, O God. At hayaan mo po, Lord, na kami bilang body of Christ, Panginoon, tulungan mo kaming makasunod sa'yo. Tulungan mo po kaming magawa yung kalooban mo, Panginoon, O God. Ilagay mo po ito sa aming mga puso, Panginoon. I-desire din namin yung mga bagay na gusto mo, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Inaalala po namin mga kapatid naming may sakit at karamdaman. Lord, di po maikli ang mga kamay mo para hindi sila maabot. Lord, may your healing be upon them, Panginoon, O God. Lord, patuloy po yung mga kapatid namin di namin nakasama ngayon. We also remember them in prayer, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, as we depart from this place, Panginoon, O God, dalangin po namin, O God, that our eyes, Panginoon, O God, the eyes of our heart may be enlightened, Lord, so that, Lord, in order that we may know the hope to which you have called us to do, O God, the riches of your glorious inheritance in your
holy people, Panginoon o God. Help us, God. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Palakpakan amen. po.